Ang pinuno ng Flying Swallowtail Association ay hindi naglakbay ng mag-isa. Kasama niya ang isang nakatatandang kasamahan, isang iginagalang na matanda sa kanilang samahan, na agad nagpahayag ng pagkagulat nang masaksihan ang paggamit ng butterfly bloodnet. Higit pa siyang namangha nang makita mismo ang pinuno, sapagkat bihira itong magpakita ng personal. Ngunit sa malamig at walang halong emosyon na tinig, ipinaliwanag ng pinuno na siya'y naroon lamang dahil sa kuryosidad. May pagtataka siyang inusal kung sino ang nagpilit sa ikatlong butterfly operative na umatras sa gitna ng laban, isang pangyayaring halos hindi kailanman nangyari. Sinabi naman ng matanda na mabuti na lamang at nailigtas nila ang ika-14 na butterfly. Ang anak ng pinuno ay nakaligtas na walang pinsala, bagaman galit na galit ito. Ayon sa dalaga, sila raw ay naloko ni Bong Suchong, isang taong pinagkatiwalaan nila. Ngunit hindi sumang-ayon ang pinuno sa pananaw ng kanyang anak. Sa halip, ipinahiwatig niyang maaaring nalinlang din si Bong Suchong ng parehong misteryosong taong Sum-Ira sa kanilang misyon. Iginiit ng matanda na dahil aktibo na ang butterfly bloodnet, tiyak na mamamatay ang may kagagawan, wala nang matatakbuhan. Subalit hindi ipinakita ng pinuno ang kasigasagan sa bagay na iyon. Hindi siya pumabor ni tumutol. Pinili na lamang niyang huwag palawigan pa ang usapan at tumalikod. Habang naglalakad, mahina niyang binanggit ang pangalan ng nagwagi sa Heavenly Dragon Grand Tournament, si J. Legion. Hindi ang torneo mismo ang nakapukaw ng kanyang atensyon, kundi ang pagkakakilala niya sa pangalan matapos masilayan ang binata. Mayroong kakaibang pamilyaridad sa kanyang anyo, sa hugis ng mukha, sa tikas ng titig, na nagpapaalala sa kanya ng isang taong minsang naging malapit sa kanyang buhay. Bagaman kapansin-pansin ang pagkakahawig, pinili niyang itago na lamang ang kanyang iniisip. Samantala, sa ibaba ng bangin, nagtanong si Mung habang nakatingala kung may nakatayo ba sa tuktok kung saan ginamit ni Legion ang kanyang teknik. Sagot naman ni Legion na kung sino man iyon, ay wala na roon. Inamin niyang hindi pa niya kailanman nakita ang babae at wala siyang alam tungkol dito. Ngunit kahit walang sinabi o ginawa laban sa kanila, dama niya ang bigat ng presensya nito, isang katahimikan na may dalang panganib. Kinabukasan, tahimik na sumikat ang araw sa Divine Wind Manor. Dumaan ang sinag sa makapal na hamog at nagbigay ng gintong liwanag sa kabundukan. Bagaman mapayapa ang tanawin, hindi lahat sa manor ay nakadama ng kapayapaan. Mag-isa si Cherayan na nakatayo sa isang tulay na kahoy na nakayuko sa lawa ng koy. Hindi payapa ang kanyang isipan, abala ito sa panukalang kasal na nagmula sa pamilyang Northern Heaven Supreme. Para sa kanya, katawa-tawa ang ideya, lalo na't hindi pa muling nagpapakita si Legion. Habang naaalala niya ang binata, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Pinagsabihan niya ang sarili, bakit niya iniisip si Legion gayong ito ay tungkol sa kanyang sariling buhay at pag-aasawa. Hindi dapat siya mahulog sa ganoong damdamin. Ngunit biglang may tinig na pumukaw sa kanya. Nagulat si Cherayan nang makita ang nagsalita, si Sela, ina ni Legion. Nakaupo ito nang walang kaba sa gilid ng kahoy na railings, tila matagal nang nakamasid. Sa kabila ng edad nitong lampas 40, nanatili ang ganda at katahimikan sa kanyang mukha. Wala na ang bakas ng mabangis na demonic energy na minsan niyang taglay, sa halip, pawang init at lamang ang kanyang dala. Magaan ang tinig ni Sela nang banggitin itong ilang ulit nang napabuntong hininga si Cherayan mula pa ng mag-umaga. Para bang sa pag-aakalang mahalaga si Cherayan kay Legion, kusang nagbukas ng pag-uusap ang ginang. Mula sa bubungan, marahan siyang bumaba gamit ang void steps, kasintulan ng pagpatak ng nyebe. Bahagyang nagulumihanan ngunit nanatiling maayos ang anyo ni Cherayan. Sagot niya, pakiramdam niya'y abala siya at ang martial arts ang sanhi ng kanyang pangamba. Hindi niya nagawang ibunyag ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabalisa. Nahihiya at nag-aalangan, pinili niyang magbigay ng ibang paliwanag. Ngunit parang nabasa ni Sela ang mas malalim na saloobin ng dalaga. Sa isang magaan na tawa, pinawi niya ang anumang pagkailang sa pagitan nila. Tinanggap ang dahilan ni Cherayan at sinabing napansin niya kung gaano kasigasig mag-ensayo ang dalaga sa kanyang pamamalagi sa manor. Araw-araw, buong lakas na ibinubuhos ni Cherayan ang kanyang sarili sa paghasa ng kanyang sining sa pakikipaglaban.
Dahil sa matinding kuryosidad, tinanong siya ni Sela kung ano ang nagtutulak sa kanya upang magsanay ng ganoon kasigasig. Sa buong katapatan, ipinaliwanag ni Cherayan na ang pinakamalaking hangarin niya ay mabuhay ng ligtas at payapa ang kanyang pamilya. Natanto niyang ang lakas ay hindi lamang isang bagay na kapaki-pakinabang, ito ay lubhang kailangan. Ang simpleng, taos-pusong pagtatapat na iyon ay naghatid ng ngiti sa kanyang labi. Bahagya siyang natawa at inamin na maaaring tunog payak, o marahil inosente, ang kanyang pangarap. Subalit gaano man ito kaliit o kababaw sa paningin ng iba, mahigpit niya itong pinanghahawakan ng buong pananalig, at iyon ay nahahayag sa bawat salita at ekspresyon niya. Si Sela, na minsang naglakbay sa magulong mundo ng mga mandirigma dala ang sarili niyang mga pangarap at sugat, ay agad nakilala ang ganoong uri ng determinasyon. Habang nakatanaw sa malayo, mahina niyang nabanggit na kahit ang tila simpleng pangarap ni Cherayan ay napakahirap makamtan. Alam nilang pareho na ang mga ganitong adhikain ang tahimik na pundasyon ng bawat matuwid na nilalang na naglalakas loob na maglakad sa magulong daan ng martial world. Ngunit hindi doon nagtapos si Cherayan. Buo ang titig na ibinaling niya kay Sela at nagpahayag ng isa pang bahagi ng kanyang hangarin. Nais daw niyang maging malakas, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi upang ipakita kay Legion ang isang mundong kayang mabuhay ng mga mandirigmang matuwid. Pinangarap niyang dumating ang isang hinaharap kung saan hindi agad naglalaho ang mga lumalaban para sa katarungan, kundi nagiging haligi ng isang mundong pinaghaharian ng kabutihan. Nanlaki ang mga mata ni Sela at saglit na napatigil ang kanyang paghinga. Ang mga salitang iyon ay parang bulong mula sa nakaraan, sapagkat iyon din ang parehong pangarap na minsang isinambot ng kanyang asawa, si Jason. Bagaman siya'y nagal-inang ng demonic cultivation, nanatiling huwaran ng katwiran si Jason. Sa muling pagkadinig ng parehong pangarap mula kay Cherayan, tila may muling nagising sa kanyang puso, at napangiti siya. Sa isip-isip niya, mahusay talagang nakapili ng mga kasama ang kanyang anak. Nagbago ang takbo ng kanilang usapan nang banggitin ni Sela, sa magaan ngunit tuwirang tinig, na narinig niya ang tungkol sa alok ng kasal mula sa Northern Heaven Supreme Family. Tinukoy niya kung ano ang inaasahan ni Cherayan na mangyayari sa kanyang pamilya kung tatanggapin niya ang pag-iisang dibdib sa kanilang tagapagmana. Tapat na umamin si Cherayan na halos hindi niya kilala si Imhagi, kaya para sa kanya'y katawa-tawa ang ideya. Buo ang paniniwala niya na ang kasal ay dapat nakabatay sa pag-ibig, hindi sa pansariling kapakinabangan o sa politika ng kapangyarihan. Tumango si Sela, worry sumasang-ayon, at binanggit na malapit nang ang bumalik si Cherayan sa Righteous Sword Sect. Hindi niya maitago ang bahagyang kalungkutan sa isiping iyon. Naalala niya ang sarili niyang anak, si Legion, na umalis sa kanilang tahanan sa edad na 10 upang maglakbay mag-isa sa malawak na mundo. Ngunit ngayong naroon si Cherayan, tila mas naging masigla at mainit ang paligid ng Divine Wind Manor. Umiti ng malumanay si Cherayan bilang tugon. At nang sabihan siya ni Sela na huwag mag-atubiling lumapit kung sakaling mga ilangan ng sandigan, taos-pusong naantig ang dalaga. Para kay Sela, si Cherayan ay hindi lamang kaibigan ng kanyang anak. Siya ay isang dalagang may pangarap na dalisay, inosente, at napakapuro, isang pangarap na nararapat protektahan. Sa kanyang isipan, nagpasya si Sela, kung sakaling pilitin ng Northern Heaven Supreme Family na angkinan si Cherayan sa pamamagitan ng dahas o kapangyarihan, hindi siya mananahimik. Kung kinakailangan, muli siyang haharap sa magulong mundo ng martial world, hindi para sa kapakanan ng kanyang anak, kundi para sa isang dalagang halos kakikilala lamang niya, ngunit kanyang minahal at pinahalagahan. Samantala, sa maluwang na bulwagan ng Northern Heaven Supreme Family, ramdam ang malamig at mabigat na hangin ng gabi. Tinawag si Banui sa pangunahing silid, kung saan naghihintay ang pinuno ng pamilya, si Chayan Sei. Mabigat ang katahimikan habang tinanong ni Chayan kung may tugon na ang Righteous Sword Sect sa kanilang alok ng kasal. Sa buong paggalang, yumukod si Banui at nagulat na wala pang formal na tugon. Ayon umano sa tagapamagitan, nais munang kumonsulta ng pinuno ng Righteous Sword Sect sa kanilang anak bago magbigay ng sagot. Bahagyang kumislap ang pagkabaliw sa mga mata ni Chayan. Ang kanyang mukha'y nagbago, at umusbong ang nag-aapoy na galit. Para sa kanya, isang lantad na kawalang galang ang pagtangging agad sumang-ayon.
Sa martial world, nakasanayan ang kasal ng isang tagapagmana ay ipinapasya lamang ng pinuno ng pamilya. Kaya ang desisyong ito ng Righteous Sword Sect ay tila isang tahasang pagsuway. Sa kanyang madilim na kaisipan, agad niyang ibinintang ang lahat kay Jay. Legion. Ang galit ay umusbong at ibinuhos sa pinuno ng Righteous Sword Sect. Nang ibabaw ang pagnanais ng paghihiganti, at sa kanyang isipan ay nanumpa siya ng sariling pagbabalikwas. Binasag ni Banui ang katahimikan at nagtanong kung ipagpapatuloy na ba nila ang mga inihandang plano. Hindi nag-aksaya ng oras si Cheyenne. Buo ang kanyang tinig nang magbigay ng pahintulot. Kasabay ng mabagal ngunit nakakasindak ng ngiti, iniutos niyang dalhin ang kanyang mensahe sa pinuno ng Righteous Sword Sect. Kinabukasan, siya mismo ang darating upang makipag-usap. At sa oras na iyon, matitikman ng pinunong iyon ang katotohanan, na si Cherian, anak ng pamilyang Jong, ay hindi niya angkinan, sapagkat ang kanyang kinabukasan ay nakalaan lamang sa Northern Heaven Supreme Family. Sa malayong lugar, malayo sa mga pakana ng mga makapangyarihang angkan, nanatiling makapal ang amoy ng dugo sa paligid. Isang buong araw na muli ang lumipas ngunit si Legion ay patuloy pa ring nakikipaglaban ng walang tigil, sinusubukang makawala mula sa bitag ng butterfly bloodnet. Bawat salpukan ay nag-iiwan ng mga bakas ng dugo sa lupa, habang isa-isang bumabagsak ang mga mandirigmang humaharang sa kanyang espada. Hindi pa rin humihinto ang habulan, at maging ang daan ng pag-atras ay nalublob sa dugo. Sa wakas, dumating ang maikling sandali ng pahinga. Matapos malupig ang pinakahuling bugzo ng mga kalaban, magkatabi at hinihingal na tumayo sina Legion at Mung sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabigat ang bawat paghinga, at nanginginig ang kanilang katawan dahil sa walang humpay na labanan. Subalit laban sa lahat ng balakid, nanatili silang buhay, kahit sugatan at lupaypay. Sa kabila ng pansamantalang kaligtasan, bumigat ang dibdib ni Mung sa pagkakasala. Ang pagkakabuo ng lambat na iyon ay nagdala ng walang katapusang bugzo ng mga mandirigma, at paulit-ulit na ginamit ni Legion ang kanyang panloob na lakas, hindi para sa sarili, kundi upang patatagin ang mga sugat ni Mung. Doon nagsimula ang hiyat panghihinayang. Ngunit si Legion, sa kabila ng pagod at panganib, ay nanatiling kalmado, worry bang walang alalahanin. Lalong tumindi ang bigat sa loob ni Mung nang tuluyang gawing biro ni Legion ang kanilang sitwasyon. Kung nagalit sana ito, mas madali sanang tanggapin ang pagkakasala. Subalit sa halip, nginitian lamang siya nito at may halong biro pang sinabi kung gaano siya nakakaawa, isang tapat na tagasunod na nadadala ng grupo ng mga hamak na tauhan. Bagamat nakakasakit sa pandinig, hindi iyon sinabi upang saktan. Alam ni Mung na sinadya ni Legion na gawing magaan ang sitwasyon, pinapawi ang bigat ng sandali na maaaring maging huli na nilang kapahingahan. Napabuntong hininga na lang si Mung at bahagyang sumang-ayon. Ganyan talaga ang paraan ni Legion, ang ituring ang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan na parabang simpleng biro lamang. Nagpatuloy ang kanilang berwan. Biniro ni Legion na balang araw, kapag nagkaroon ng mga anak si Mung, ikukwento niya sa mga ito ang lahat ng kabiguan at kahihiyan ng kanilang laban, mula sa bawat pagkadapa hanggang sa bawat pagkakamali. Napatawa si Mung at pabirong sinabi na sa takbo ng kanilang buhay, baka maunahan pa siya ni Legion sa pagkakaroon ng pamilya, lalo na't dahil sa ugnayan nito kay Cherian. Malakas na humalaklak si Legion at tinawanan pa ang ideya ng pagiging magkamag-anak. Ngunit agad ding nawala ang kasayahan. Bigla itong natahimik, at ang kanyang mukha ay tumalim na parang espada. Napansin agad ni Mung ang pagbabago. Nang suriin niya ang paligid, ramdam niyang may paparating na panganib. Mula sa kakahuyan, may umaalingasaw na mabagsik na enerhiya. Isa-isang sumulpat ang mga matang nagliliwanag sa dilim, nag-uumapo sa pagnanasa sa dugo at sa pagpaslang. Kasunod nito ang matinis na sipol na parang talam na lumusot sa hangin. Doon nagsimula ang susunod na bugzo. Nagsama-sama ang mga mandirigma, hindi na parang mga desperadong individual, kundi tila isa na ngayong hukbong kumikilos ng may estratehiya. Napansin ni Legion ang kakaibang galaw ng mga ito. Bagamat lasing sa gamot na pumipigil sa takot at sakit, kumikilos sila ng may malamig na koordinasyon. Napamura si Mung dahil mukhang walang katapusan ang mga kalaban.
Hindi lamang mga katawan ang dumarating sa bawat bugzo, kundi paalala rin na ang butterfly bloodnet ay dinisenyo upang lubusang lipulin sila. At ngayon, dumating na naman ang bagong unos. Nanatiling matalim ang konsentrasyon ni Legion, ang pandamay na katuon sa papalapit na panganib. Narinig ang kaluskos ng mga dahon at malalakas na yabag na palapit ng palapit. Mula sa likuran, narinig ni Legion ang desperadong tinig ni Mung. Paulit-ulit itong nagmamakaawa sa kanyang batang Panginoon na umatras at iwanan siya. Huwag nang salubungin ang paparating na alon ng mga kalaban. Ngunit nanatiling matatag si Legion, hindi natinag ng kaguluhan at bigat ng sitwasyon. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata. At nang biglang sumulpot ang tatlong kalaban mula sa masukal na gubat, may mga matang uhaw sa dugo at mga espadang nakataas para sa pagpatay, agad siyang kumilos. Isang simpleng sipa ang ginawa, at tumilapon pataas ang isang espada na nakahandusay sa lupa. Pinuno ng kanyang panloob na lakas ang galaw, at naging parang buhawi ang espada sa ere. Sa isang iglap, nahati ang unang kalaban nang hindi man lang naramdaman ang sakit. Mabilis na nawala sa paningin si Legion, at muling lumitaw sa gitna ng pag-atake. Nahablat niya ang umiikot na espada at sa isang tuloy-tuloy na hiwa, nilipol ang dalawa pang kalaban. Bago pa nila namalayan ang nangyari, bumagsak na ang kanilang mga katawan. Ngayon na may sandata na siyang hawak, muling sumugod si Legion. Sa isang mataas na lundag, sumalpok ang kanyang paa sa mukha ng isa pang kalaban. Umalangaw ang lagutok ng nabaling buto at tumilapon ang katawan nito na parang basahan. Magaan ang paglipag ni Legion at agad siyang nagpatuloy sa galaw. Sa isang hininga lamang, dalawang sunod-sunod na hiwa ang kanyang pinakawalan. Malinis, mabilis, at tiyak. Dalawa na namang buhay ang nagwakas, habang ang dugo ay umagos at sumabog sa kanyang likuran na animoy mga pulang pakpak. Sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado ang tinig ni Legion nang tawagin niya si Mung at inutusan itong sumunod. Nabigla pa si Mung at nag-atubili. May halong pagkalito, tinanong niya ang kanyang batang Panginoon kung saan sila patutungo at bakit ganoon kabilas ang pagkilos nito. Ngunit kahit naguguluhan, gumalaw ang kanyang katawan ayon sa instinct, agad siyang sumunod, tumatakbo sa likuran ni Legion habang biglang nagbago ang direksyon ng kanilang pagtakbo. Maya-maya, nabutas nila ang hangganan ng kakahuyan at lumabas sa isang maluwang na clearing. Doon biglang natigilan si Mung. Napahinto siya ng marahas, humigpit ang kanyang hininga at nanlaki ang mga mata sa takot. Sa kanilang harapan ay isang matarik na bangin, tila walang katapusang lagapak na bumabagsak sa isang malalim na kailaliman na nilalamon maging ang liwanag. Sa ibaba, walang makitang sahig, isang hangkag na espasyo na parang walang dulo. Mabilis na umikot ang isip ni Mung. Kahit pagamitin niya ang pinong teknik ng magaang paa, tiyak na kamatayan ang dulot ng pagbagsak doon. Nanginginig siya sa takot, ngunit si Legion ay hindi na nag-aksaya ng oras. Walang pag-aalinlangan, tumalon ito mula sa gilid ng bangin. Sa sobrang bilis ng kilos, ilang sandali pa bago tuluyang maunawaan ni Mung ang nangyari. Napatulala siya, nakabukas ang bibig sa pagkabigla habang nakatitig sa kailaliman. Sa malayo, nakita niyang bumabagsak si Legion, ngunit animoy may likas na gilas sa bawat galaw. Ang kanyang katawan ay bumababa na may kasamang pulang liwanag na parang buntot ng isang kometa. Hindi man lang ito natitinag o natatakot. Sa halip, bigla pa itong umikot ng pabaliktad sa ere, nakaharap muli sa bangin na pinagmulan niya. Sa ilalim ng kumukupas na liwanag ng dapit hapon, kumislap ang ngiti ni Legion. Kahit sa gitna ng paglagpak, worry hawak pa rin niya ang buong sitwasyon. Napakapit sa lalamunan si Mung, hindi maunawaan kung paano nagagawa ng kanyang batang Panginoon ang umiti sa ganitong oras. Mula sa kailaliman, umalangaw ang boses ni Legion, kasinggan ng dati. Tinukso nito si Mung, tinatanong kung bakit siya nag-aatubili. Kung hindi naman titigil ang mga kalaban sa kanilang paghabol, ano pa ang saysay ng pananatili at pagkakatigilan sa lugar na yon? Bakit hindi na lamang tumakbo, tumalon, at subukang mabuhay?